afternoon, good evening, kasi mamaya pwede nyo naman po itong mapanood mamaya, no, itong ating pong online devotion po. So, ayun po, I hope and I pray na tayo po lahat ay pinagpala ng Panginoon na handa po ang ating pong puso, ang ating pong isipan sa pagkantahan kanina, nabuksan na po ang ating pong puso at ngayon po ay magaan nating matatanggap ang salita ng Panginoon sa umaga pong ito at dalangin ko po na tayo po lahat ay mapalakas ng kanyang salita at masagot ng Panginoon yung mga tanong po natin sa ating pong buhay. Kung may mga panahon po sa ating pong buhay na tayo po ay nalilito, we are hindi po tayo sigurado sa bawat desisyon na ating pong gagawin, ay unahin muna natin na makinig po ng salita ng Diyos and let His Word na magbigay po ng kasagutan, instruction kung ano po ba dapat natin gawin sa mga panahon na ating po nararanasan. Ating pong verse na ating pong pag-uusapan is sa Psalms chapter 27 verse 1 to 4. Actually, linagay ko na lang po dyan is dyan sa verse 4. Pero sabi po dito, Psalms chapter 27 verse 1 to 4, sabi po dito, Lord, you are my light and my Savior. So why should I be afraid of anyone? The Lord is where my life is safe. So I will be afraid of no one. Evil people might attack me. They might try to destroy my body. Yes, my enemies might attack me and try to destroy me. But they will stumble and fall. Even if an army surrounds me, I will not be afraid. Even if people attack me in war, I will trust in the Lord. Verse 4, no? I ask only one thing from the Lord. This is what I want most. Let me live in the Lord's house all my life, enjoying the Lord's beauty and spending time in His palace. Pagpalain ang pagkabasa ng kanyang salita sa umaga pong ito. Ang title po natin mga kapatid sa umaga pong ito sa ating pong devotion is Set Your Mind to God. No? So, etong Psalms chapter 27 verse 1 to 4, di po natin alam kung ano ba talaga yung nangyayari dito kay David, no? Kasi wala namang binanggit kung nasang lugar ba si David dito, pero sabi ng mga ibang scholars, no, itong Psalms 27, ito yung panahon na hinahunting siya ni Haring Saul, no? Tapos may iba naman nagsasabi na itong namang Psalms 27 ay ito din, hinahunting din naman din siya ng kanyang anak na si Absalom. Pero di natin alam kung alin ba dun sa dalawa, kung ano ba talaga ang pangyayari talaga dito sa Psalms chapter 27. Pero we can see, no, na talagang si David dito ay nasa trouble, no? Kasi may kaaway, yung kaaway niya gusto siyang patayin, meron siyang enemies, no? And then also merong army na sabi dito, even an army surrounds me. So makikita natin na talagang nasa trouble si David dito. And then as we read this Psalms 27, mapapaisip din tayo na sa buhay din natin, nakakaranas din tayo ng trouble sa buhay natin, no? Kaya kaya maraming tao, no, makikita natin kapag nakakaranas ng trouble or ng mga pagsubok o danger sa buhay is kapag hindi maayos ang takbo ng ating isipan, kapag nakafocus tayo sa problema is di natin alam kung anong ating gagawin. Di natin alam kung ano ba ang uunahin natin, no? Matataranta ba tayo? Kaya the more tayo natataranta, the more na hindi tayo nakakagawa na maayos, the more tayo nagpapanik, walang nangyayari sa buhay natin. But here, no, na si David, even though na makikita natin na may mga trouble na dumadating sa buhay niya, may mga taong gusto siyang saktan, sirain ang kanyang buhay, sirain ang kanyang pagkatao, no? Pero makikita natin, isang bagay na makikita natin kay David dito is hindi siya every time na nakakaranas siyang ganun is lagi siya nagtitiwala sa Panginoon. Lagi siya nakatingin sa Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya, mga kapatid, no, na yes, there are challenges that na ating mapagdadaanan, may mga pagsubok tayong kakaharapin, no, troubles na ating kailangan mapagdaanan sa buhay na dumadating sa buhay natin. Pero wag nating kakalimutan na tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Kaya yung title natin nakalagay dyan, Set Your Mind to God, no? Na ang ating mindset dapat nakatuon lang sa Panginoon. Mindset ba? No? Kaya maraming tao, no, kapag
Kaya kapag yung mindset natin, yung takbo ng ating isipan ay hindi po maayos, hindi rin maayos ang pagdidesisyon natin sa buhay natin. Pero kapag maayos ang takbo ng ating isipan, na ang ating isipan ay nakatuon sa Panginoon, no? Maayos yung natin, even though that there are challenges, pero kaya mo. Kasi alam mo, kasama mo ang Panginoon, nakafocus ka sa ating pong Panginoon. Kaya sabi ni David dito sa verse 1 pa lang, no? Sabi niya dito, Lord, You are my light and my Savior. And so why should I be afraid of anyone? No? Na kapag tayo, nakikita natin na kapag tayo hindi nakatuon sa Panginoon, ay matatakot talaga tayo. Ang daming mga pangyayari sa buhay natin na talagang nakikita natin na talagang Lord, itong problema na to talagang mauubusan talaga kami pampinansyal. Lord, ito talagang problema to, talagang masisira yung pamilya ko. Talagang hindi mo alam kung paano mo masusolusyonan. Pero kapag tayo ay tumingin sa Panginoon, yung realidad ng problema, no, magiging irrational siya, no? Kasi makikita mo kapag tayo ay nakatingin sa Panginoon, makikita mo na ang Diyos ay liwanag at kaligtasan. No, sabi ni David dito, verse 1, Lord, you are my light and my salvation. Tatandaan po natin sa dami-dami ng mga problema na bumabalot ng dilim sa buhay natin. Pero kapag tayo ay tumingin sa Panginoon, si Lord ang magbibigay ng liwanag sa atin. 'Di ba? Kasi ang liwanag, halimbawa dito sa loob ng kwarto, 'di ba? Kapag ang isang kwarto walang ilaw, no, madilim na madilim, hindi natin alam kung ano ang detalye ng loob ng kwarto. Minsan kapag madilim, nangangapa tayo. Tama ba? Minsan pa nga nakakatama tayo ng isang bagay na yung tuhod mo tumatama sa isang object na napakatigas, masasaktan ka, 'di ba? At kasi di mo alam madilim. Pero kapag may liwanag, no, makikita mo yung detalye ng loob ng kwarto. Detalye kung ano yung mga bagay na dapat iwasan, kung ano makikita mo kapag may liwanag, makikita mo kung ano yung mga bagay na dapat ayusin, makikita mo pala may kalat pala. No, makikita mo pala, hindi pa pala hugas yung plato, no? Kasi may liwanag Ganon din sa ating buhay po, mga kapatid. Kapag tayo may problema, malalaman natin. And when we focus to God, no, the Lord will give us light at makikita natin kung saan ipapakita ng Diyos kung anong desisyon ang dapat mong piliin, no? Kung anong path ang dapat mong tahakin. Kasi the Lord is our light. The Lord is the one who illumine us. Nagbibigay ng kaliwanagan. Kaya nga maraming tao kapag may problema, lagi nilang sinasabi, hindi ko na alam ang aking gagawin. Kasi no? Balitan ng kadiliman Di na nakapokus sa Panginoon. Pero kapag nakapokus tayo sa Lord, no? The Lord will give us instruction. The Lord will illumine us. The Lord will give us clarity kung ano ba ang dapat na gawin natin sa ating pong buhay. Kagaya kay David. Balit siya ng kadiliman. Ang daming mga kaaway. Di na niya alam ang gagawin niya. Pero nung siya ay tumingin sa Panginoon, no, alam niya na si Lord ang magbibigay ng kaliwanagan sa kabila ng kadilim-diliman na kanyang pinagdadaanan. And then also, not only light, and nakita niya na si Lord, hindi lang light, but a Savior, no, na tagapagligtas. Mahalaga sa atin ito, no? Kay David, no, may naman siya, may ability naman siya na iligtas niya sarili niya, no? Kasi he's a warrior, no? Ang dami niyang mga kalaban na napatay, no? Si Goliath napatay niya, and then yung mga sa tuwing siya ay susugod sa isang army, yung mga Arameans, yung mga Philistines, no? Talagang yung mga army ni talagang nawawash away talaga Kasi ganun talaga anointed si David pagdating sa pakikipaglaban. May kakayahan siya. He has an ability to save himself, no? Pero makikita natin, sa kabila ng kanyang ability, nakita pa rin niya na si Lord pa rin ang magliligtas para sa kanya. Even though that he has ability. Pero nakita niya na si Lord pa rin ang Savior para sa kanya. No? Ganun din sa atin. We have an ability to, no, para gawa ng paraan ng ating pong problema. May mga savings tayo, may mga kaperahan tayo. Pero kapag tayo ay nakarely sa ganyan, sa ating pong kakayahan, mga kapatid, pwede, no? Day one, makakayanan mo. Pero kapag ganun ang sistema ng ating pong buhay,
hindi natin maiiwasan na darating ang panahon na tayo po ay mauubos, no? Na darating ang panahon na kakapusin tayo, no? Kaya po tayo mga kapatid, our ability is limited, but when we look to God, He is unlimited, no? Na hindi nauubusan ng paraan ng Diyos. Kaya tayong iligtas ng Panginoon kahit nakikita mong napaka-imposible, pero kapag ang Diyos ang kumilos, mga kapatid, walang imposible sa Kanya. Walang mahirap sa Kanya. Kaya tayo mga kapatid, whatever challenges we are facing, let us see that our Lord is light. Na si Lord ang magbibigay ng liwanag at Siya ang magliligtas sa atin. Amen? At because of that, mga kapatid, ano pa dapat nating katakutan? No? Kasi alam natin na ang Diyos, sinasamahan tayo ng Panginoon. Then verse 2 and 3, sabi dito, evil people might attack me. They might try to destroy my body. Yes, my enemies might attack me and try to destroy me, but they will stumble and fall. Even if an army surrounds me, I will not be afraid. Even if people attack me in war, I will trust in the Lord. In verse 2 and 3, makikita natin na kahit ang kaaway, sabi ni David, kahit ang mga kaaway mag-advance para sirain ako. Kahit ang kaaway gumawa ng paraan para patayin ako, para sirain ang kinabukasan ko, pero hindi ako matatakot kasi makikita ko kung paano ko ililigtas ng Diyos, no? Makikita ko, mawi-witness ko kung paano ko isasalba ng Panginoon sa mga pangyayari na ganito. Ganon din po sa buhay natin, mga kapatid. Let us see, tignan natin yung mga problema, mga challenges na buhay natin. Tignan natin yan as an opportunity na makikita natin, na mawi-witness natin kung paano tayo isasalba ng Diyos. Na mawi-witness natin kung paano maghihimala ang Diyos sa mga problema na atin pong pinagdadaanan. Kaya po, yung mga pagsubok na atin pong pinagdadaanan, mga kapatid, wag po tayo matakot doon, no? Nakaharapin. Bakit? Kasi ano yan ang challenges po, mga kapatid, it is an opportunity for us, mga kapatid, na mag-improve. It is an opportunity for us to learn ng mga dapat iwasan or mga bagay na it is an opportunity for us to make us strong. At it is an opportunity for us, yung mga challenges na ating nararanasan, oportunidad yan para mas maranasan pa natin ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya po tayo, mga kapatid, yung mga challenges na yan yung mga challenges na yan, mas lalo pa nating oportunidad yan, no? Para mas lalo pa natin makita yung kapangyarihan ng Diyos. Para mas lalo pa natin makita yung glory ng Panginoon sa bawat challenges na yan. Amen? Kaya po, mga kapatid, no, kaya pag may challenges tayo, wag tayong matakot. Mga kapatid, dapat matuwa tayo. Bakit? Kasi opportunity yan para makita natin yung kabutihan ng Panginoon, para maramdaman natin yung kanyang pag-ibig, para makita natin yung kanyang habag at ang kanyang grasya sa bawat mga challenges po na atin pong nararanasan. Maraming tao nagsasucess, mga kapatid, dahil ginawa nilang opportunity ang pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Kaya pagdating sa larangan ng sports, mahirap pong paligsahan lalo na sa Olympics, no? Ang daming mga challenges na pinagdadaanan sila, yung mga nanalo. Ang daming mga challenges 'yan, no? Nakaranas na sila ay madapa, nakaranas na sila ay na pagtawanan ng ibang tao, questionin ng kanilang pagiging atleta, pero nagpatuloy pa rin. Ginamit nila yung opportunity na yun para mas lalo pa silang lumakas. Ginamit nila yung opportunity na yun para sila ay mas lalo pang mag-train. Kaya nakaabot sila sa tuktok ng kanilang, kaya sila nanalo sa paligsahan, no? Kaya ganun din sa ating mga kapatid. Maraming taong nag-success sa buhay kasi ginamit nila yung opportunity na yung pagsubok na yun as opportunity para makaangat sa buhay. Ganun din po sa atin. Gamitin natin yung mga pagsubok na yan as an opportunity para mas lalo pa nating maranasan at makilala ang Diyos sa ating pong buhay. Uulitin ko po, ang pagsubok na yan, hinayaan niya ng Diyos, hindi para tayo ay parusahan. Hinayaan niya ng Diyos kasi ayaw ng Diyos na mawala tayo sa Kanya. At sa pag-alam niya, sa pagsubok na yan, kapag naranasan natin yan, diyan tayo matututong tumawag sa Panginoon. Amen? Pansin nyo, no? Diba, kung kailan nagkasakit ka, saka ka natutong manalangin. Kung kailan ka nagkaroon ng pagsubok, saka ka nagbubuklat ng Biblia.
Kasi ganun talaga mga kapatid, may opportunity, yung mga bagay na opportunity talaga yan para mas lalo pa natin makilala ang Diyos, no? Kaya, lastly, verse 4, no? Sabi dito, I ask only one thing from the Lord. This is what I want most. Let me live in the Lord's house all my life, enjoying the Lord's beauty and spending time in His palace, no? Isang bagay din na maganda dito sa verse 4, sa verse pong ito, sa Psalms chapter 27, verses 1 to 4 po, mga kapatid. Sa kabila ng kanyang mga na pagsubok, challenges na nararanasan ni David, no? Na hindi niya nakakalimutan na magpakababad sa presensya ng Diyos. Amen? Ganon din po sa atin, mga kapatid. Every time we are facing challenges, trial, we are in trouble, mga kapatid, huwag nating kakalimutan na tayo ay magpakababad sa presensya ng Diyos. Kasi ang lino dito sa verse 4, sabi dito, I ask only one thing from the Lord. This is what I want most. Ito lang gusto ko mangyari, no? Yung maranasan ko, let me live in the Lord's house all my life, enjoying the Lord's beauty and spending time in His palace, no? Spending time na magkaroon siya ng tawag dito, quality time sa Panginoon sa kabila ng pagsubok na yan. Kaya tayo, mga kapatid, no, how's our quality time to God, lalo na kapag tayo ay nahihirapan, lalo na kapag tayo po ay nakakaranas ng pagsubok. Kaya po tayo, mga kapatid, let us learn, no, na magpakababad sa presensya ng Diyos. Bakit sa presensya ng Diyos? No? Ano ba meron sa presensya ng Diyos? Pwede, di ba pwede sa presensya ni Pacquiao, sa presensya ni Kibuloy, or sa presensya na, bakit? Anong meron sa Diyos? Ano ba meron sa presensya ng Diyos? Tatandaan po natin, mga kapatid, sa presensya ng Diyos, laging may kapayapaan. Sa presensya ng Diyos, may probisyon. Sa presensya ng Diyos, may kagalingan. Sa presensya ng Diyos, mga kapatid, doon natin mararanasan ang kanyang pagmamahal. Kaya po tayo, mga kapatid, maraming Kristiyano, mga kapatid, nagagawang mapagtagumpayan ng pagsubok kasi marunong bumabad sa presensya ng Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, malalaman mong isang Kristiyano mahina no? Kapag kulang yan sa pagbabad sa presensya ng Diyos o sa pananalangin, mga kapatid, kapag may pagsubok, madali yan matakot Pero dito si David, ang dami mga kalaban, pero hindi siya natatakot kasi babad siya sa presensya ng Panginoon. Ganon din po tayo, mga kapatid. The more tayo nabababad, nagpapakababad sa presensya ng Diyos, hindi tayo madaling natatakot. Kasi mas lalo pa natin nakikita kung paano kumilos ang Diyos sa bawat mga sitwasyon na ating pong pinagdadaanan. May karamdaman ka, sinabi ng doktor o tinaningan ka na ng doktor, hanggang dito ka na lang, pero di ka matatakot no? Sasabihin mo, praise God, kung ganun pala may taning na buhay ko, ibig sabihin, makikita sooner or later, makikita ako ng Panginoon. Di ba? Tapos na paghihirap ko dito sa mundo. Di ba? Nakakasama ko na si Lord. Di ba? Mag-iiba approach mo Di ba? Kapag ikaw nasa Diyos Di ba? Kapag sinabi ng nanay mo o anak ka, ganito muna, huwag ka muna mag-aral kasi ganito, kinakapos tayo ng budget, financial. Ikaw, kapag nasa Diyos ka, okay lang, sige po, okay lang po. Alam ko po na may plano ang Panginoon. Ganito na lang gagawin ko. Maghahanap muna ako ng trabaho or ganito na lang, gagawan ko na lang po ng parang para makapagpatuloy sa pag-aaral. Mga ganun pong bagay pong, mga kapatid. Iba kapag tayo ay nagpapakababad sa presensya ng Diyos. Imbes na tayo ay matakot, imbes na tayo ay magreklamo, mas lalo pa tayong natutuwa dahil alam natin, mga kapatid, na ang Diyos hindi tayo pinapabayaan. Amen? Kaya po tayo, mga kapatid, as I end po, mga kapatid, lagi nating tatandaan ng ating pong isipan, lagi nating ituon sa ating pong Panginoon. Kasi kapag nakatuon tayo sa problema, wala talaga tayong makikita maganda, no? Dito nga sa mundo, wala talaga tayong makikita maganda no? Lahat talaga pangit Yung sistema ng mundo, yung sistema ng gobyerno, 'di ba? Pag nakikita natin yung sistema ng gobyerno, talagang mag-frustrate tayo, yung mga kasama natin sa paligid natin, yung mga kapitbahay natin, ay ba't ganyan? Ba't tayo nagtatapon ng basura sa tapat ng bahay ko? Doon sila sa mag-aaway. Maiinis ka talaga no? Kaya po tayo, mga kapatid, no? Pero kapag tayo nakatuon ng ating paningin sa Panginoon, mag-iibang ating approach.
Kaya po tayo, whatever challenges we are facing, mahirap man at mabigat, lagi natin tatandaan, huwag natin kakalimutan ng ating Panginoon. Tignan natin ang Diyos na siya ang liwanag, siya ang kaligtasan. Mga pagsubok nating nararanasan, take it as an opportunity para mas lalo pa natin maranasan ng Panginoon. And then, lastly, mga kapatid, magpakababad tayo sa Kanyang presensya. I hope and I pray that all of us ay napagpala ng Kanyang salita sa umaga pong ito. At dalangin ko po na tayo po ay di lang po ito, na magkaroon po ito ng execution sa buhay po natin. Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa tuwing kami ay nanghihina. Ikaw, O Diyos, Panginoon, ang nagbibigay ng kaliwanagan sa mga panahon na hindi po namin alam kung ano pong aming gagawin. Ikaw ang aming pong kaligtasan, Panginoon, O God, Lord. Ikaw ang may kakayahan, ikaw ang may authority, may kapangyarihan na isalba ang aming pong buhay. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming pong kanlungan, Panginoon, sa tuwing at masasandalan sa tuwing kami ay napapagod, sa tuwing kami ay nahihirapan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras pang ito, sa mga kapatid namin na nandito. I pray, Panginoon, O God, Lord, na iyong kalakasan, palakasin niyo po sila sa tuwing sila ay nanghihina at nalilito, that they are confused. I pray, O God, Lord, na bigyan niyo po sila ng direksyon, instruction, Panginoon, O God, Lord. Give them a clarity, O God, Lord. At gawin niyo po, Panginoon, O God, Lord, at gawin po nila na itong pagsubok na kanilang nararanasan ay maging isang oportunidad para mas lalo pa nila kayong maranasan, O God. Salamat po. I pray, O God, Lord, na napagpala po namin inyong salita, naluwalhati po namin, Panginoon, inyong pangalan. Ito ang aming pong panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.